software giant passed the mark briefly on Thursday before its share price fell back. Microsoft's stock has climbed by about a third in the past year, helped by the growth of its cloud business. Its boss has spent 5 years trying to lessen the firm's reliance on its once dominant Windows operating system. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, kinigiba,
basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ng baho mo, sa lapit fire walang sinisino. Percy, lapit, fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po lamang sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. At syempre po mga kaibigan, maaari kayong magbigay ng inyong mga reaksyon para po sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan at meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Sa mga nanonood po naman ng ating pong live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron pong chat room kung saan maaaring itype ang inyong mga reaksyon. Natin po naman babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama natin sa technical side ang ating technical director, si Braille. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw! Nananawagan po itong chairman, hindi ko alam kung chairman ito o commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, si Dante Jimenez, na wag daw iboboto yung pong mga kandidato na may mga nakabinbing kaso. May mga kaso ng corruption. At ang sabi naman, ito pong si Defense Secretary Delpin Lorenzana, yun daw pong banta ni Presidente o hamon pakikipagyera sa Canada, yan daw po figure of speech. Samantala, alam ba ninyo na dun sa bansang Sri Lanka, yung pong pinakamataas na opisyal ng kanilang defense, pinakamataas na defense official nila, nag-resign dahil po dun sa nangyaring bombahan noong pong nakaraang mahal na araw. Doon may nagre-resign Pag may nangyari, may nagre-resign. Hindi naman yan sa Sri Lanka lang. Sa ibang bansa, ganyan din. Natatandaan ko nung lumindol sa Japan, yung malakas. Ang pinakamalakas na naramdaman niya sa Kobe. Matagal-tagal na rin po yun. Mga mahigit na pong
20 taon. O kulang-kulang sa 30 taon. Noon po mga kaibigan, nag-resign din yung kwan doon eh. Yung isang mataas na opisyal doon, nang hindi po nabigo na mai-restore o maibalik kaagad-agad yung pong yung supply ng kuryente. Ganun sa ibang bansa eh. Pero diyan sa Porac, walang nagre-resign Yung gumuhong diyan, grocery, supermarket. Bueno, mga kaibigan, yan po ilan lamang sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi sa ating pong pagtatanghal. Unahin po natin itong ito nag-resign na defense official sa Sri Lanka. Ito ho mga kaibigan, di ba natandaan ninyo, nito lang nakaraang mahal na araw ito eh. Kundi Biyernes Santo ya, Huwebes Santo, sumabog po yung pinasabog yung simbahan. Mantakin ninyo, ang balita po, yung India, katabing bansa nila, meron ng ipinasang impormasyon sa kanila na merong silang nasagap na intelligence report. Intelligence report ito eh. Ipinasa dun sa defense office nila, pero mukhang hindi sineryoso eh. Parang COMELEC, hindi na siniseryoso rito yan eh. Yan DILG, hindi na siniseryoso yan. Yan PCOO, hindi na siniseryoso yan. Ang dami nang hindi siniseryoso Mendez ngayon eh. Di ho ba? Yun ang nangyari, mga kaibigan, binaliwala. Di ba dito malimit mangyari yan yung napapalusutan? Di lalo na dyan sa klase ng immigration natin ngayon. Wala tayong katiyakan sa kaligtasan natin dahil kahit sino po pinapapasok ng immigration basta may pera. Basta pagkakapirahan nila. Wala ho silang pakialam dyan sa immigration kahit na yung mga kababayan natin kung ano-ano gawin sa kanila, tourist, alam nila na tourist aalis dito, pupunta sa Arab Emirates, United Arab Emirates, walang kaukulang mga dokumento. Siyempre, mga kaibigan, pagdating doon, lahat ng abuso pwede nang gawin. Ngayon, pag kami napatay dyan, binagahasa dyan, chinap-chap, o kaya ginawang hamburger. Tsaka lang dito magpapakita, kunyari, meron silang malasakit. Kunyari lang yun. Habang nagmumura tao. Pagka humupa na yung galit ng tao, yun. Balik na naman sa dati. Wala akong katapusan dito eh. Kaya mas gusto ko yan lumilindol eh. Gusto ko nga eh, malakas-lakas. Ito naman mga siraulo. Pagpahumanin ninyo ha. Ito mga nagsasabi na may malakas daw na darating na lindol. Uweno ngayon. Ba't nyo tinatakot yung tao? Pananakot na yan eh. Katulad niyan, ang dami-daming drill. Earthquake drill. Puro arte.
Palibasa, mga walang programa yung agency nila, tulad ng MMDA. Ang programa ng MMDA, alam niyo ba kung ano? Mangolekta ng pera. Lahat ng agency ng gobyerno ngayon gusto maging collection agency sila. Wala na hong nagpapatupad ng ika nga kung ano yung mandate ng kanilang tanggapan o kung ano yung charter ng kanilang opisina. Wala na hong ganun ngayon. Ang iniisip lahat ng agency ngayon, ano ba tayo makakasingil ng pera dito sa publiko? Kailangan dito ipagduldulan natin ang isang requirement na hindi naman kailangan, pero dapat kailanganin nila para magkapera itong agency. Ganun ho eh. May mga pondo yan, di ba? Tapos nanakawin lang sa Department of Tourism. Kamukha nung ginawa ni Wanda Teo, di ba? Yung tubig, doon sa Boracay, Jesus Mariose. 300 million po yun. Ngayon, para wag mabusisi ang ginawa ni Wanda Teo, Wanda Tulfo Teo, diniklarang calamity fund. Yun eh. Nakaw fund. Yun ang sikreto sa pagnanakaw eh. Calamity fund. Ganyan ang ginawa ni JB sa San Juan. Yung pera, calamity fund. Calamity fund daw yun, pero binili ng baril. Ano kaugnayan ng baril sa calamity? Yung baril, may kaugnayan yan doon sa Canada. Gera. Doon may kaugnayan yan, Pero sa calamity, wala eh. Sana man lang kung binili ng bangka eh. Salbabida, yan, di ba? Alaho eh. Tapos makikipaggera tayo sa Canada. Ano ka, hello? Hello? Kanta niya ni Lionel Richie. Ano pala yun? Hello? Hello? Dahil sa basura, inamon ng gera ni Presidente Duterte ang Canada. Dahil po dun sa basurang ipinadala rito na pinapasok ng Bureau of Customs. Ba't pinayagan ng customs yan in the first place? Basura pala yan. May lagay eh. May tare. Pagkatapos, sino ang broker niyan? Sino ang importer niyang hinayupak na basurang yan? Tapos gusto natin ibalik doon sa Canada. Walang problema kung ibabalik natin sa Canada yan eh. Pero paano itong mga nagkapera dito na pinayagan maipasok yan, di ba? Makapapasok ba yan kung walang ika nga po tara sa customs? Makapapasok ba yan kung walang smuggler? Pati basura ini-smuggle? Yun ang mga kulang dito eh. Kulang tayo sa Ricardo eh. Ngayon, gera. Laki niyang Canada na yan. Diba modernized din yung bansa na yan. Advanced din yan. Paano natin tatakutin yan? Ngayon, kung ang gera World War, yan, talo yan. Kung ang gera'y sigawan, kung ang gera'y murahan, talo yan.
Eh kaso, Armalite ang hawak dyan sa gera, di ba? Kanyon, yan. Bomba. Saan tayo kukuha niyan? Ha? Wala nga tayong barko eh. Wala tayong darko, wala tayong dapor. Meron tayo dangka. Hindi ba? Kaya yung mga bangka ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, hindi na kailangan gamitan ng bomba. Ginagamit tubig din. Ang pambomba ng China, tubig. Hindi alisan na ngayon yung mga kuwan. Yung mga mangingisda. Ganun ho eh. Pagka nagkagera ba, sasama ka sa Canada? Ayaw mo, Brian? Hindi ka ba Pilipino? Sino yung sasabak ba natin sa gera ng Canada? Yung Inchik? Mga nanditong Inchik. Kasi kalaban ng China yan eh. Yung Canada, kalaban nila ngayon yan eh. Di ba? Doon sa Huawei. Oo, naku. Baka kaya nandito yung mga Inchik. Pag kinol ng bansang Canada yung gera, ba ito yata mga sasabak sa gera eh. Itong mga nanditong Inchik. Ang daming yan eh. Hayop na mga yan. Salot yung mga yan eh. Dito sa Pilipinas eh. Salot sa dilang salot. Yung mga Inchik na genuine Inchik. Yung GI ha. Alam na ng mga Filipino-Chinese yung kung ano yung GI. Tinatawag na GI yung mga genuine Inchik na galing dun sa mainland China pumasok dito na kahit walang dokumento pwedeng magtrabaho. At pwede silang hindi magbayad ng buwis, magnegosyo kayo dyan. Itong Pilipinas talaga, parang babae lang talaga to eh. Kaya tawag dito, inang bayan, di ba? Eh lahat gusto gasain itong Pilipinas. Di ba? O yun, nire-rape tayo ngayon, mga Inchik. Pinagsasamantalahan. Yun ang katumbas nun. Mantakin ninyo mga Inchik dito. Hayop sa dilang hayop. Nagugutom ka, papasok ka sa restaurant eh. Yung pala, hindi ka pwede ron. Bawal pala Pilipino ron. Ano palagay niyo sa Pilipino? Aso? No pets allowed? Di ba meron yan yung food court ba yun? No? Ano? Yan sa may Alabang. Ang dami nun, tabi-tabing establishmento yun, nakainan o kung ano man. Pero bawal po ang Pilipino eh. Eh kung ako ho yan, nasa kapangyarihan, kaya nila nagagawa yan kasi alam nila. Hindi tayo pinagtatanggol ng gobyerno laban dyan. Eh mukhang yung immigration, di ba immigration ang dapat na nangunguna dyan, tsaka Department of Justice, di ba? Wala ho eh, bulag. May mga mata yan, pero pagdating sa pera, lilinaw ng mata niyang mga hayop na yan. Ano ba itong bansa natin na puno na ng hayop ito? Di ba? Hayop sa gobyerno, hayop na dayuhan. Ala na eh. Balang araw, Manila sulabas natin eh. Philippine Zoo. Yan ang kalilitawan ng Pilipinas.
Eh kung ako nasa pwesto, ako mayor, bagay, mga wala na, diyan mo makikita mga walang pag-ibig, walang pagmamahal sa sariling mamamayan, sa ating bansa. Diba, sa mga syudad, priority mo siyempre, mga mamamayan mo. Gusto magtrabaho ba? Magninegosyo ka rito. Ba, ang unang-unang patakaran namin dito. Kukuha ka ng mga manggagawa na residente nitong aming lungsod. Yan. Ganyan, di ba? Ngayon, hindi. Nagtatayo ng negosyo yung inchik. Inchik din ang kukunin. Import. Ni-import yung mga manggagawa nila. Alay, kung ako, local official, sino tatawagin ninyo? Who you gonna call? Chinese buster. Sino yun? Patawagin natin si General. General Malabanan. Pabobombahan ko kay General Malabanan lahat yung mga establishmentong yan. Tignan ko kung makakain pa sila dyan. Hindi ba? Kilala mo si Malabanan? General? Yung humihigop ng dumi. Tangke-tangke, di ba? Makikita mo dyan. Yun si General Malabanan yun. Bueno, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang mga mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Bueno, asan ba tayo kanina pinag-usapan natin, Braille? Itong mga, nakikita natin ngayon, puro deadma. Tayo. Ito si Dante Ang naman, kilala niyo ba si Doktoran Dante Ang? Sabi ko nga, doktor ka pala. Pwede ba magpareseta? Doktor daw siya. Sinasamantala ngayon ni Dante ang kanyang ang kontrobersi tungkol sa kagaguhang nilabas niya. Siya gago diyan palibasa, hindi naman periodiko talaga yun .
yung Manila Times ngayon, napakalaki ng pagkakaiba niya kung binasa ninyo yung column ni ni Epsionil, yung national artist. May sinulat siya dyan. Pero kayo ho, na nakikinig dito sa programa natin, ngayon, siguro, marami na sa inyo ang nakakakilala kung sino si Dante Ang, di ba? Na dati, dito lang nyo naririnig yan sa programa ko na nababanggit ko paminsan-minsan, di ba? Yan ho, PR yan O paano ka magiging periodista kung PR ka? Bali ba? Publisher. Siya raw ang sumulat. Mga kaibigan. Lahat ng pagpapanggap, ginagawa nitong si Dante Ang kumita lang ng pera Alam ninyo, yun ang masama sa mga nagpapanggap na journalist. Journalist daw sila. Iba nga dyan, may mga kolum-kolum pa Pero, mga PR sila, mga kaibigan. Alam niyo ho, sa larangan ho ng media profession, very unethical yun. Hindi hindi normal yung ganun. Hindi pinapractice na sabay yung ikaw isang aktibong miyembro ng media, pagkatapos nag-PPR ka. Pinauso lang yan ng iba na masiba sa pera. Gusto mo pala maging PR, ba't kailangan mo magpanggap na journalist? Huwag ka na magpanggap. Unang-una, yung Manila Times, balikan ninyo issue niya Ilang eleksyon na yan. Lahat ng dinala niya na kandidato, talo. Mga kaibigan. Ngayon, balikan ninyo, ito na lang 2016 election. Sino kandidatong sinuportahan niyang Manila Times? Ito si Dante Ang, nakapagtataka, nakadikit na naman kay Presidente Duterte. Nung umpisang dumikit yan, sinabi na natin yan Mga kaibigan, nakita ninyo ngayon, anong ginagawa? Pahamak. Pahamak yan Mga kaibigan Sipin ninyo, para siya bumango kay Presidente Duterte, naglabas siya ng istorya na wala siyang basihan. Walang basis. Kung tutusin mo sa panahon ni Marcos, nagkakalat ka ng rumor mongering. Ikaw ang nagsasabi niyan, may kudeta. Ikaw nagsabi niya, sinulat mo yan Ano pinagbasihan mo dyan? Rumor mongering yan. Ngayon, sinasabi ni Dante Ang, may kudeta pagkatapos, kung sino-sino pinangalanan niya. Napanood ko yung video ni Professor Chodoro. Ano pangalan nun? Mga kaibigan, pinaliwanag niya. Professor to sa journalism yung mga pinangalanan niyang tao dyan, katunayan, hindi nga nag-uusap-usap yan. Hindi magkakakilala yan O kaya magkakakilala man, totoo yung sinasabi ni Luis Chodoro. Kasi po, nasa media ako, alam ko yan Marami kang kilala na nasa media rin. Pero hindi kayo nag-uusap-usap. Hindi kayo, lalo na yung mga nasa malalaking istasyon, sino kakausapin yan Yayabang niya mga hayop na yan. Kala mo kung mga sino yan. Yung mga taga-inquirer na yan, mayayabang yan. Yung Rappler na yan, mayayabang yan. Yan ang mga kwan yan Costumbre yan, itong mga bagong nasa media ngayon. Puro kayabangan. Umpisahan mo dyan sa malalaking network, tapos sa malalaking broadsheet. Kaya dyan, marami dyan hindi nag-uusap, pare-pareho mayabang. Ngayon, ang sinasabi natin, saan nagbase ito si Dante Ang, para mapabuti ngayon siya kay Presidente Duterte. Yan. Ano yung sasagot mo dyan? Hindi ka naman journalist. Hindi nakakahulog ang publisher ka, journalist ka. Di ba? Mga kaibigan. Nung araw, empleyado ka lang doon sa ABS-CBN Hindi ka naman practitioner doon Nasa nasa advertising ka
Oh, hindi ka naman doon sa media eh. Oh, ngayon, mga kaibigan, yan nga, nung araw pa, sinasabi na natin, lahat ng dinala niyang kandidato noong nakaraang eleksyon, sino dalang presidentiable niyan? Dalawa. Si Grace po at saka si Binay. Katunayan, yun ang ikinakampanya ni Kwan eh. Ni Kit Tatad eh. Di ba? Tinanggal niya si Kit Tatad, unang-una, kamakailan. Yun nga yung isinulat ni Epsionil. Jose, mga kaibigan, yung national artist. Ikinumpara niya yung Manila Times, yung panahon ni Don Chino Roses. Maging ako, binabanggit natin yan paminsan-minsan, na dito sa Pilipinas, isa lang ang totoong naging publisher. Yung tunay, na hindi kumuha ng pabor. Yung kanyang pahayagan, hindi niya ginamit, hindi niya kinalakal. Para ika nga po, sakalin yung media. Yung kanyang mga tauhan, manipulahin niya. Gagamitin, kamukha ng ginagawa nitong si Dante Ang. Hindi naman dyaryo yan yung Manila Times. Ipagpauman ninyo, may mga kaibigan ako nandyan pero yun ang talagang papel niyan. Ano gagawin natin? Pwede mo bang baguhin yung katotohanan, yung talaga katotohanan? Opportunista yan si Dante Ang. Mga kaibigan, ang presidentiable na laging banner, noong 2016 lang itong pinag-uusapan natin, wag na nating isama yung sinundan noong 2016. Mga kaibigan, yung 2010. Hindi rin si Pinoy ang dala niya noong 2010. Mga kaibigan, si Gibo ang dala niya, tsaka si Villar yata. Ngayon, nakapasok siya kay Presidente Duterte. Nakapagtataka, po. Alam niyo kung paano. Una, pinayagan niyang bumanat si Kit Tatad. Di ba matagal nang nagalit si Presidente Duterte kay Kit Tatad? Nung bagong upo pa lang siya, sinulat ni Kit Tatad na may sakit si Presidente Duterte. Nagmura si Presidente Duterte, minura siya pagkatapos, ang ginawa ni Dante Ang, alam niyo kung paano? Nakita niyang opportunity yun para pagkakitaan niya. Yung ginawa ni Tatad labang kay Presidente Duterte. Binigyan ng award. Ginawang Man of the Year si Presidente Duterte, di ba? Front page pa sa Manila Times di nakapasok na siya. Nagpa-appoint na ngayon. Nung kamakailan, minura ulit ni Presidente Duterte si Kit Tatad. Tinanggal na niya si Kit Tatad. Mga kaibigan, dahil hindi na niya kailangan napakinabangan na niya Ganyan na marami ngayon na trabaho nila. Ginagamit yung media, yung periodiko niya, para makakuha ng mga pabor sa gobyerno. Noong 2010 election, sino dala niya? Hindi naman si Panot mga kaibigan. Pero nung naupo si Panot, unang-una siyang nakapasok Una doon sa PCSO yung Maldita, na bata ni Cory dati, sino ba yung animal na babaeng yun, asawa ni Wico. Yun, si Wico, Margie. Mga kaibigan. Di ba unang-unang meeting na ginawa nung asawa ni Margie Wico, nung pag-upo ni Pinoy, di inappoint si Margie Wico. Baka akalain nyo, kinuha si Dante Ang. Kinuha. Doon sa PCSO. At saka siya nagpipreside ng board meeting. Nakita ko Nagpunta ako ng PCSO, nakita ko Nakaupo sa boardroom, doon sa upuan ng chairman. Mga kaibigan. Ngayon,
Eh di syempre, unang nakinabang dun sa mga advertisement. Ha? Ang lalaki ng advertisement. Doon sa Manila Times. Alam ba ninyo kung ilan lang kopya ng Manila Times? 5,000 lang yan. Baka wala pa eh. Pinamimigay pa eh. Wala nga bumibili niyan eh. Pinamimigay sa mga hotel. Mga kaibigan. Kasi wala namang bumibili niyan eh. Oh, sa madali sabi, ni walang ano yan, sale sa ano yan. Walang benta yan, street sale. Wala yan. Mga kaibigan. Sa kumikita yan. Oh, edi sa pabor sa gobyerno. Ha? Ginawa niya, di syempre pinuno niya ng ads yung ano, yung Manila Times ng PCSO. Tapos consultant siya ron. Hindi ba self-serving pa, mga kaibigan? Ginagamit niya yung PCSO. Siya na yung nakapwesto ron. PR siya ni Margie Wico. Tapos ang nakikinabang yung periodiko niya. At siya nasusunod ha. Kaya ako nabuisit dyan eh. Mga kaibigan eh. Alam nyo kung bakit? Ito, pinagtatapat ko sa inyo. Alam naman ninyo yan eh. Noong 2010, ang sinuportahan ko si Panot. Mga kaibigan. Ngayon, eto na. E di nakaupo na sila. Oh, binulgar ko ngayon yung katarantaduhan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yung tungkol sa palsipikadong mga diploma na binibigay sa mga opisyal ng gobyerno na hindi naman nag-undergo ng pag-aaral. Hindi nag-aral. Halimbawa, yung masteral degree, yung bachelor's degree, doctorate, mga kaibigan, may programa kasi ang gobyerno, yung Commission on Higher Education, tsaka yung Department of Education, yung DepEd. Halimbawa, hindi ka nakatapos, meron silang programa kung tawagin ETIAP. Yung programa na yan, pwede kang kumuha niyan o mag-undergo dyan kung gusto mong, halimbawa, gusto mong tapusin yung kuleyo. Sa loob ng 1 taon, matatapos mo yan. Kung hindi ka, wala kang natapos, papasok ka 1 taon. 1 taon mo papasukan yan. Minsan nga once a week lang ang pasok niyan off-campus pa. Hindi dun sa universidad mismo. Kundi meron silang itatalagang mga lugar na pwede kang doon pumunta. Pinapayagan pa nila yun off-campus. Ngayon, mag-aaral ka. Once a week ang pasok, halimbawa, kung every Saturday yan, 1 buong maghapon yun, yung klase. Papasukan mo yun. Mula umaga hanggang gabi. Once a week lang yun. Tatapusin mo yun sa loob ng 1 taon. Pwede ka makagraduate at mabigyan ka ng baccalaureate, ng bachelor's degree, mga kaibigan. Ngayon, katumbas na rin yun na ikaw nag-aral yung regular na kumuha ka ng kurso. Ganon, yung katumbas ng mga 4 na taon, 5 taong kurso. Pwede ho yun, mga kaibigan. Kaso, ang problema, pati yung masteral ganon. Pati yung doctorate. Ang problema natuklasan natin, may nagbigay sa akin ng mga dokumento Siya yung nagdemanda rito dinimanda niya yung mga opisyal ng pamantasan. At kamakailan, nanalo siya. Pati nga yung isa dyan, di ba sa CHED, yung Vitriolio ba yun? Dinimanda niya yun, natanggal yun. At nakumbik yun, mga kaibigan, sa mga katarantaduhan. In-expose ko yan sa column ko. Di ba kinukwento ko nga, pinatawag pa ako ni Mayor Lim dyan. At pinatawag yung mataas na opisyal ng PLM na nakaupo noon. Tapos yung isang bata ni Mayor Lim, kinausap ako, yun daw mga papeles pinakukuha ni Isko Moreno. Nabasa nila
At pagkatapos, tinawagan ko si Isko Moreno. Ay sabi niya, baka pwedeng pakidala mo sa akin. Di dinala ko. Kala ko, paiimbestigahan niya sa Konseho ng Maynila. Pumunta ako doon sa Cafe Adriatico. Doon niya ako pinapunta. Wala naman pala siya ron. Siguro kasalukuyang nagsasyabu siya nun. O sabi, pakiiwan mo na lang niya doon sa kahera. O sabi ko, ito yung dokumento, pinapaiwan ni Vice Mayor. Hayop na yan. Buong akala ko, magsasagawa sila ng investigasyon. Yung pala, itatago nila yung kaso dahil marami pala sa kanila, isa na si Isko Moreno, ang mayroong falsifikadong diploma ng PLM. Sila naman, ang ginawa ng PLM, ganito. Ginamit nila yung program na yon, yung ETIAP. Ang problema po, mga kaibigan, hindi pala sila accredited ng CHED. Yung nagdemanda, pinarnisan ako ng kopya nung kanyang liham sa CHED at saka yung sagot ng CHED. Sumagot ang CHED na hindi kasali ang PLM sa accredited na eskwelahan para mag-conduct noong gumamit ng kanilang programa sa CHED yun na gamitin yung programa ng ETIAP, mga kaibigan. So sa madalit sabi, binigyan din ako ng kopya ng mga pangalan, karamihan sa kanila mga public official, mga personalities sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at saka yung mga private personalities, kamukha ni Dante Ang. Si Dante Ang, hindi naman private personality, public official pa yan. Kundi walang hiya yan. Humahawak ng pwesto sa gobyerno at the same time, publisher daw siya. Di ba sa panahon ni GMA, hinawakan niyan yung Commission on Overseas Workers? Mga kaibigan? Ano nagawa niyan sa mga overseas? Ngayon, eto na. Nasa akin yung listahan ng mga pangalan. Nakita ko pangalan niya. Meron siyang doctorate degree. Peke yun. Lumalabas, hindi tunay yun. Bakit? Kasi hindi sila authorized Ang katunayang tama ako, na desisyonan yung kaso. Mga kaibigan, nakumbik yung mga opisyal ng PLM na may kinalaman sa katarantaduhang yan. Isa na yung vitriolyo sa CHED. Mga kaibigan, ngayon, nung isinulat ko ngayon yan, nakita ko ron, Atienza. Nakalagay doon ko ano pecha nung tumanggap siya ng diploma sa bachelor's degree. Pagkatapos, tumanggap din siya ng diploma sa masteral degree. Alam ba ninyo ang discrepancy o yung pagitan lang ng kanyang bachelor's degree at saka ng masteral degree? 1 linggo. Kaya nagduda na tayo. Hindi niya pinasukan yun. Ibig sabihin, mga kaibigan, imposibleng magawa yun. Sabay. Mayor pa siya noon. Nakaupo siya mayor. Kita ninyo? Tapos yung manugang niya, yung si Miles Roses, meron din yun. Si Ali Atienza. Nakakuha yan ng ganun diploma. Puro hindi nila pinasukan yun nakakahiya ito hindi alam nung Supreme Court Justice dati. Sasabihin ko na pangalan, si Natura. Yung pala, itong PLM, ginagamit yung panahon ni Atienza, ni Tayabas, yung presidente ng PLM, at saka ni Atienza, pag meron silang gustong kuning pabor sa mga matataas na opisyal sa gobyerno,
At saka yung masteral degree, ano yan requirement yan para makapasok sila sa gobyerno appointment. Di ba na-appoint si Lito Atienza na DNR? Pero wala siyang tinapos. Pero lumalabas, meron siyang tinapos. Peki yung diploma tsaka masteral. Cabinet position yun Kaya at least, dapat may masteral degree ka. In-appoint siya, mga kaibigan. Parehong peki yun. Yung anak niya, yung si Ali Atienza, na-appoint na youth commission yun. Ano credential niya para ma-appoint? Yung peking diploma ng PLM. Kunyari, nakatapos sila. Wala pala natapos kundi kumain. Mga kaibigan. Sinulat ko yan Alam niyo ba, tumawag sa akin yang Dante Ang na yan? Pinakiusapan isang reporter. Sumama ako. Nag-usap kami sa opisina niya. Kausap niya yung yung presidente ng PLM. Nangangatog Nabuko Wala nakakaalam nun mga kaibigan ngayon, alam ba ninyo, sabi kung ba't ako nabuisit? Pumunta ka niya dun sa sweepstake. Binigyan ako ng note. Daling ko raw yun para daw ako makakuha ng komersyal. Parang kumulo yung dugo ko. Sabi ko, ba't sino ba itong hayop na ito sa PCSO? Nitong nakaraang eleksyon, talo yung kandidato nito na sinuportahan nito Pagkatapos sasabihan mo ako ng ganyan, yung pala ay hinire siya ni Margie Wico. Pagkatapos, ano sumunod na nangyari? Nabalitaan natin. Yan! Ito si General Danny Lim ng MMDA. Walang nakakaalam na yang consultant doon sa PCSO. Kinuha yan doon sa PCSO. Nakapasok yan na consultant doon bago na-appoint sa custom. Ayaw na ayaw ni General Danny Lim na merong makakaalam na siya consultant sa PCSO. Alam niyo kung ano nabalitaan namin? Nangyari? Nagkaroon ng meeting sa pagitan ng PCSO at saka ng gambling lord, isang gambling lord. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dito po nag-meeting sa Club Pilipino sa San Juan. Bakit sila nag-meeting? Kasi noong mga panahon na yun, pag-upo ni Margie Wico at ni Panot, mga kaibigan, eto si Panot, gusto niyang buwagin yung STL. Kesyo, ayaw daw niya yung mga gambling lord. Kasi karamihan ng prangkisa hawak ng gambling lord. Ganun din naman ngayon. Ngayon, nag-meeting dyan sa Club Pilipino. Alam niyo kung sino nasa meeting? Hindi yung si Margie Wico. Yung asawa niya, si Kirat, si Popoy Kirat. Ang kasama, si Danny Lim at saka si Dante Ang. Nagbigay ng pera yung gambling lord. Nakalagay sa maleta, mga kaibigan. Kaya, after a while, nabalitaan natin, pinatawag ni Panot, itong si Margie Wico, para gumawa ng mga ng bagong tuntunin doon sa pagka nabuwag yung STL, ang ipapalit nila, loterya ng bayan. Pero hindi nangyari yun, di ho ba? Alam ba ninyo kung ano sinabmit ni Wico na requirements? Kung ano yung requirement doon sa pagkuha ng prangkisa ng STL, yun din ang ina-apply na requirement doon sa loterya ng bayan. Ang sabi ni Pinoy, ayaw ko yan. Palitan mo yan. Kasi para wala na bago. Kaya niya nga pinababago daw para
mawala yung mga gambling lord. Pero hindi na ho nangyari yun dahil naglagay na sa kanila eh. Tumanggap din si Panot dyan eh. O, kaya hindi na tuloy yung loterya ng bayan, mga kaibigan. O. Eh ngayon, nabalitaan ni Panot na nandyan si Dante Ang. Tinanggal yan eh. Pinatanggal yan, mga kaibigan. Ang galing eh, tignan ninyo. Ngayon na naman, after 2016 election, hindi naman si Presidente Duterte dala niya na. Ang dala niya si Vice President Binay at saka si Gibo. Si Villar. Grace po. Yun. Yung palang Villar at saka Gibo, noong 2010 yun. Balikan ninyo. Hanapin ninyo yung mga back issue niyang yung Manila Times. Kaya nagulat tayo, nakapwesto yan. Mga walang iya talaga eh. O ngayon, ano ginagawang papel? Yan yung sinasabi natin. Palibasa nga, wala naman silang nagawa kay Presidente Duterte. Kaya, gusto nilang magpakita ng katapatan. Kaya talo pa yung mga sumuporta eh. Yung tunay na sumuporta kay Presidente Duterte. Alam ko ngayon, laki ng nakakamal ni Dante Ang sa PCSO at saka sa PAGCOR. Mga kaibigan, daan-daang milyon. Ba't di niya gagawin yan? Yung ginagawa niya ngayon. Babuyin niya yung media profession. Magpapakilala kang journalist. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng mag-practice bilang journalist and at the same time, PR ka. Si Dante Ang matagal ng PR yan. Ha? Halos nauna pa kay Bobby Dacer na mag-PR yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ngayon, eto na eh. Siyempre, kung ano mga sinasabi, tinan ninyo, nag-resign yung editor. Ba't hindi siya magre-resign? Paano mo maaatim yung istorya na walang basihan? Maglalabas ka ng istorya, walang basihan. Sabi ni Dante Ang, hindi naman dumaan sa kanya yan. O kita mo, di gago ka. Sino nagsasabing gago ka? Ikaw mismo eh. Tarantado ka pala eh. Ba't nagtayo pa kayo ng periodiko kung baliwala yung editor? Di siyempre, kahit ba ikaw ang publisher niyan, kailan dumaan sa editor yung mga istorya? Oh, mga kaibigan, kung talagang tutusin mo, susundin ninyo yung patakaran. Sabi ko nga, huwag ka na magpanggap. Ang dami niyan, yung mga nakapasok kay Presidente Duterte na PR. Kunyari, journalist, yan sila EGCO. PR yan. Oh, mga kaibigan, hindi mga journalist yan. Bawal yun sa profession ng mga media practitioner. Yung sabay mong pinapractice yan. Wala naman nagbabawal sa iyo mag-PR ka eh. Pero huwag kang magpanggap. Sino ngayon ang sumisira sa media profession? Ito mga PR. Ito mga journalist kuno, nagpapanggap na journalist, pero PR sila. Binababoy nila yung media profession. Bakit gina-justify nila ang kababuyan? Diyan sila kumikita eh. Walang halaga sa kanila, hindi nila pinapahalagaan yung profesyon ng mga nasa media. Walang pakialam sila kung mababo yan. Ang importante, kumikita sila. Ganyan ho yan, mga kaibigan. Pero, labag yan sa ethics ng mga journalist. Yung mag-practice ka ng PR. Kasi, pag journalist ka, kailangan kuwang ka, objective ka sa pagsulat mo ng balita o pagbabalita mo, objective ka. Paano ka magiging objective dyan kung may pinapanigang ka? Kasi ang PR, kailangan mong pumanig. Bakit? Binabayaran ka nun eh. Bilang PR eh. Yung PR, profession nila yun eh. Oh, kaya sabi ko, kung itik, halimbawa ang huni mo, itik. Pagkatapos ang lakad mo, itik.
Abay, alangan namang agila ka. Sasabihin mo, agila ka. Hindi. Itik ka. Pag huni mo, itik. Lakad mo, itik. Itik ka talaga. Hindi ka agila, gago. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, nagpapalapad ng papel. Kasi nga, ngayon lang siya makapagpapakita ng katapatan eh. Ito yung sinasamantala niya yung opportunity. Pero mali siya dyan, mga kaibigan, kahit anong sabihin ninyo. Sinisira mo yung ibang media. Bakit? Ibig ba sabihin, pagka sinira mo yun, may kredibilidad ka na? Magkakaroon na ng kredibilidad yung Manila Times? Never! Sapagkat mas kilala kang PR kaysa publisher. Ginagamit mo lang yung pagiging publisher para makakuha ka ng pabor sa gobyerno. Ilalabas mo sa dyaryo, kamukha nung ginawa ninyo kay Presidente Duterte. Nung una, binabanata ni kay Tata, di ba? O minura. Ano ginawa ni Dante Ang? Binigyan ng award si Presidente Duterte, ginawang Man of the Year. Mga kaibigan. Tapos nakapasok, naging PR, nagkaroon ng ng appointment, mga kaibigan. Hindi tunay na doktor yan. May doktorado, mga kaibigan. Dinoktor ang diploma niyan. Sira, mga gago ito. Mas gusto ko yan eh. Kasi nalalaman ngayon ni Presidente Duterte. Magandang mapag-usapan yan. Ngayon, ito doctorate degree. Tawag sa kanya, doktor. Gago, convicted na yung mga gumawa niyang programa na yan. Hindi naman authorized. Dinimanda yan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Mga kaibigan. Ngayon, etong usapin na ito, malabo. Walang walang basis whatsoever. Yung pong inilabas na pangalan nitong Manila Times. Kasi una, hindi naman mga nag-uusap-usap yun. Pangalawa, lahat ng mga binanggit na tao ron, una, yun si Inday Barona, hindi naman yun eh. Hindi namang abogado yun eh. Binanggit siya ron bilang member ng organisasyon ng mga abogado. Pagkatapos yung may ibang pangalan doon, sinasabi nila, miyembro ng PCIJ. Yung PCIJ, by the way, awardee yun ng United Nations. Dahil sa pagkakasulat nila ng artikulo na nagbulgar sa mga kabuktutan ni Erap Estrada habang nasa puder ng kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Ang daming binulgar niyan. Isa sa nabulgar dyan yung Boracay Mansion. Yan ang tumira nun, mga kaibigan. Kaya pagkatapos ng nabumagsak si Erap, yung PCIJ, pinarangalan ng United Nations
bigyan sila ng award sa kanilang contribution para masugpo ang corruption. Tapos ganyan, ito lang ang sisira sa iyo, itong PR. Yan ang hirap sa mga media practitioner na nakipagsabuatan sa mga PR. Yung mga PR, ang trabaho niyan gagamitin yung media. For all you know, itong hindi pinag-aaralan ng mga nasa Malacanang. Pero ito, matagal nang pinapractice ng mga walang yang PR. Paano yan? Walang ipinagkaiba yan. Sa mga abogado, yung nagpa-practice sa election lawyer. Sila Dilima nun, di ba? Sila Brillantes. Yung mga yan. Magkakausap yan Kaya halos lahat ng protesta, mga demandahan sa COMELEC ng mga kandidato, basta election-related cases sa COMELEC, yun at yun din ang abogado ng magkalaban, yung nagrereklamo, abogado halimbawa nila si Brillantes. Ang ibibigay naman na abogado dito kay Dilima, na abogado si Dilima, nung inireklamo. Mga kaibigan, baliktaran lang ng baliktaran yun. Sila ang abogado ron. Yan ang hindi alam na Malacanang. Na ginagawa yan ng mga PR. Hindi alam yung bumabanat sa kanila, sa Malacanang, baka hindi nyo alam, kasabwat din ni Dante Ang. May PR din na ginagamit. Mga kaibigan, nagsasabuatan din. Hawakan mo yung kliyenting yun, salok natin yung pera. Itong media, ginagamit sa pagpapalabas ng mga PR news nila, mga kaibigan, pumapayag naman kayo. Ngayon, sino ngayon ang sumisira sa media? Yan mga PR. Si Dante Ang, PR yan Hindi journalist yan. Mga kaibigan, nagtayo pa nga yan ng eskwelahan Yung Manila Times journalism school daw yun. Kalokohan yun. Asan yun? Doon sa loob ng Subic. Paano? Gusto nilang makuha yung property ron. Baka nga nakuha na nila yung property na yun. Mga kaibigan. Gets nyo na? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito pa isang nagpapanggap Kung totoo, ang hirap na maghanap ng katotohanan ngayon. Pero ito, mahalata nyo, nagpapanggap. Sino ito? Si Dante Jimenez, chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission na nag-iintay ng corruption ito. Kaya dyan siya nilagay para maghintay ng corruption. Meron ba nangyari sa mga tunog to sa mga kaso, di ba? Bulag. Pero may panawagan siya para magmukha siyang totoo. Ito ho. Nagtalumpati rin sa isang okasyon. Ang sabi ni Dante Jimenez, huwag mong iboboto yung mga korap, yung may mga kaso, nakapending yan sa Sandigan Bayan. Yan, ano, ganda, no? Sarap pakinggan Sabi niya, ang aking opisina po ay nakafocus sa isang halimaw ng ating society. Halimaw.
Ito'y bandang halimaw yata ito eh. Ha? Yung banda nila Ray Bonifacio noon, halimaw ang pangalan. Pero ang pangalan lang noon ng halimaw, pero yung mga miyembro no, magaganda lalaki. Oh, katulad ni Ray Bonifacio. Ayan, oh. Sabi niya, ito'y halimaw ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Parang totoo, no? Kikilabutan ka talaga pag dito ka nakinig sa mga itong mga opisyal ng gobyerno, yung parang mga virgin kung magsalita. Talo si Virgin Mary sa pagiging birhen pagdating sa corruption, sabi niya, no? They can get away with crime, even murder. Yun. Mga kaibigan, kung hindi nagsisinungaling ito, sana pinangalanan niya na. Ba't di niya pa binanggit ang pangalan? Sino ba tinutukoy niya? Number 2. Alam naman natin kung sino yung tinutukoy niya may kaso, di ba? Si Jinggoy. May kaso pa yan eh. Pero pinag-submit na yan ng demurrer ng mga maestrado. Maestradong pumaparte sa ninakaw. Pinag-submit na ng demurrer, anytime, ini-expect na acquitted na si Jinggoy. Diba? Kasi lahat ng indikasyon na maa-acquit ito, katulad nung kay Bong Revilla, napanood na natin eh. Yan ba makapagpipiyansa ba yan kung hindi pinaboran yan? Di ba? Kung yan ay ikukumbik, sana hindi na nakapagpiyansa yan. Bakit? Kasi yung plunder, walang piyansa yun. Isipin mo yung plunder case, batas, walang piyansa. Sino gumawa ng batas? Siyempre, ang gumagawa ng batas, Congress. Di ba? Pinapasa yan. Yung batas na yan. Ginagastosan. Ginawa yung plunder, special law. Para sa malalaki na kung magnakaw. 50 million pataas. Plunder yung kaso mo. At sinasabi sa plunder, yung plunder, ang identification ng plunder o yung tawag dito? Yung plunder is conspiracy. Ibig sabihin, yung kasong plunder, hindi yan nagagawa ng isang tao. Laging yan, may kasabwat yan, conspiracy yan. Yan ang mga, yung mga criteria ng plunder eh. Ngayon, bakit napalaya si Jinggoy? Pinayagang magpiyansa. Ang plunder, no bail. Sa sandaling masampahan ka ng kaso, pinailang ka sa ombudsman, isinampa ngayon sa Sandigan Bayan. No bail ka na. Di ba katulad si Bong Revilla, hanggang sa kanilang palayain, nakakulong. Hanggang sa ibaba yung desisyon. Mga kaibigan. Pero si Jinggoy, hindi pa. Pinayagan magpiyansa dahil ang katwiran ni Jinggoy, hindi raw siya yung main plunderer. Saan mo nakuha yung main plunderer na pinagbasihan ng Sandigan Bayan para siya bigyan ng piyasa, para payagan? Wala nun sa batas. Kasi ang batas, kung ano yung kasalanan ng isa, yun yung sinasabing conspiracy. Yung the act of one is the act of all. Mga kaibigan. Kaya hindi ka paniwala yung kay Bong Revilla, di ba? Bakit? Kasi acquitted siya, yung dalawa, convicted. Si Cambe, tsaka si Napoles. Sa batas, conspiracy yan eh. The act of one is the act of all. Mga kaibigan.
Pag convicted ang isa, convicted lahat yan. Kung yan ay acquitted ang isa, acquitted kayong lahat. Ibig sabihin, acquitted, walang nagsabuatan, bakit merong nahatulan? Di ba ho, mga kaibigan? Ganon. Ang problema sipin ninyo, yung trabaho ng Congress na nagpakahirap magpasa ng batas, inamyendahan ng Sandigang Bayan. Ang trabaho ng Sandigang Bayan, maggawad ng hatol base sa batas. Hindi ho ginawa ang gano'n Hindi lang sila humatol ng hindi nakabase sa batas, kundi inamyenda nila yung ibig sabihin ng batas. Sipin ninyo yan. Nagkaroon ngayon ng ibang bersyon ng batas. Ang plunder, walang piyansa, meron ng piyansa. Tingnan ninyo. Yung conspiracy, nawala. Mga kaibigan, kumbaga sa bibig, tinanggalan ng ipin yung plunder sino pa mapaparusahan sa plunder? Kaya eventually, yung desisyon ng Sandigang Bayan sa pagkaka-acquit kay Bong Revilla, yun din ang pinakamabigat na depensa, pinakamatatag, matibay, na ebidensyang gagamitin ni Cambe at saka ni Napoles sa Supreme Court para baliktarin ng Supreme Court yung hatol sa kanila para sila mapalaya. Kasi pinalaya yung isa Paano kami magsasabuatan? Sino pa kasabuat naming senador? Di ba? Pinalaya yung isa. Di palalaya, hindi sila. Talagang, yun, pinag-isipan ng Sandigang Bayan kung paano mailulusot sila. Pare-pareho. Para lang hindi malata, una muna si Bong. Bahala na ang Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema dapat magdesisyon ayon din sa batas. Kung ayon sa batas sila magdidesisyon, acquitted din yung dalawa. Common sense yun. Hindi natin kailangan magtapos ng batas para maintindihan natin. Ang tawag doon, common sense. Mga kaibigan. Ito naman si Dante Jimenez. Alam mo na kung sino yung mga may kaso sa Sandigang Bayan. Si Enrile. At saka si Jinggoy. Ba't di mo pa binanggit? Plastic din ito Ngayon, ang tanong, ang sinasabi niya lang dito is, kung sino raw yung may kaso, wag daw iboto. Paano yung tumatakbo na acquitted? Kamukha si Bong Revilla. Acquitted lang siya sa Sandigan Lagayan yun Sandigan ng Lagayan. Pero sa katotohanan, hindi siya dapat na-acquit. Kaya ang tawag na lang doon is convicted siya sa bar of public opinion. Mga kaibigan, paano yan? Inacquit pero guilty yan. Sa paningin ng taong bayan, sa paningin ng batas, sa batas mismo. Hindi naman batas yung dinesisyon ng Sandigang Bayan. Pagbaluktot sa batas yun. Paano yan? Yun ang hirap Ang dahil nagpapanggap dito para magmukhang makatotohanan, pero mabubuko mong hindi rin totoo Patunayan, wala naman sila nakasuhan Mga kaibigan pumaparte lang mga agency ito sa mga ninanakaw ngayon, paano yung mas mabigat ito? Paano yung yung convicted? Si Erap. Si Erap napatunayan. Ibig sabihin convicted, nahatulan yan. Guilty. Di ba? Proven na yan Hindi mo na pwedeng baliktarin yan.
Baka yung mundo, mabaliktad pa yan, pero yung desisyon, hindi na mababaliktad yun eh. Final yun eh. Mga kaibigan, si Erap, convicted plunderer. Ay, paano yan? Sasabihin mo lang yung may kaso. Hindi mo pa pinangalanan. Oh, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ba, ano raw, wag daw iboto, yun daw may kaso sa Sandigan Bayan, no, may kaso. Paano? Eto, dahil nag-file na nga pinag-submit na si Jinggoy ng demurrer, tsaka yung ombudsman, mga prosecutor. Ibig sabihin, doon sa demurrer na pinasasubmit sa kanila, parang summary yun eh. Nung kanilang mga position based sa mga presentation of evidence. Kahit hindi pa tapos yung trial. Yun eh. Ayun, nakapagbigay na ng testimony ang depensa. Pinagsasubmit na. Kasi nihiling ni Jinggoy, mabasura na. Pinagsubmit na sila ng demurrer. Ano ibig sabihin ng demurrer? Any moment, pwedeng maglabas ng decision ang Sandigan Bayan na pinawawalang sala na si Jinggoy. Any moment. Paano? Ito ngayon ang tanong dito sa sinasabi ni Dante Jimenez na wag daw iboboto yung mga may kaso. Paano ngayon? Kung bago ang petsa ng eleksyon, meron pa tayong 2 weeks, di ba? Or so. Kung bago mag-eleksyon, maglabas ng desisyon. Ang Sandigan Bayan na pinawawalan sala si Jinggoy. Paano ngayon yan? Ibig sabihin, pwede na siyang iboto? Yun ang tinatanong natin eh. Katulad si Bong. Inakwit si Bong eh. Mga kaibigan, pero alam niyo ang katotohanan, alam niyo hindi mo kailangan maging abogado ka dahil merong isinulat na desisyon. Dalawa yan desisyon eh. Ganito yan eh. Ang talagang ponente niyan, hindi naman yung nanalo eh. Ang talagang susulat sana ng desisyon dyan, yung naging dissenting. Lumabas na dissenting, yung talagang ponente. Hindi ba unang-una dun sa division na humawak ng kaso ni Bong Revilla, 3 lang ang maestrado nun eh. Bawat division, 3 maestrado yan eh. Sa Sandigan Bayan eh. Ngayon, nung makita nila na tagilid si Bong Revilla dito sa 3 maestrado, o kaya 2 dyan sa maestrado, siguradong patay si Bong Revilla. Ano ginawa? Binago. Dinagdagan ng 2 maestrado pa yung division na yun. Naging 5 ngayon. Ngayon, yung Cruz yata ang ano nun eh. Pangalan ng justice na yun eh. Na nabalitaan ko later on, sabi sa akin ng abogado, alam mo ba yung justice na yun na lumabas na dissenting opinion, sumulat ng dissenting opinion, yan napakabait na tao niyan. May instansya, sumasakay lang ng jeep yan. Justice na yan ang Sandigan Bayan.
Alam ba ninyo, sabi ng justice na yon sa kanyang isinulat na opinion? Sinulat niya si Bong Revilla, pagka tinatanong sa husgado, pag nakasalang, walang sinasagot. Tumatahimik lang. Wala siyang ibig sabihin, wala siyang naipresentang ebidensya ng depensa niya. Maliwanag, wala siyang depensa. Walang depensa. Paano ka na-acquit? Yun ang essence. Hindi ho natin ito sinasabi dahil sa nagbibigay tayo ng sarili nating opinion doon sa kaso. Hindi. Binalansi mo eh. Yung opinion ng nag-acquit at saka yung opinion na sinasabing guilty siya beyond reasonable doubt. Wala siyang paliwanag. Ito'y court proceeding ito eh. Public record yan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, yan nga po ang problema natin. Ang daming nagpapanggap, pero hindi naman talagang totoo yung kanilang sinasabi. Ha? Puro sa salita lang, mga kaibigan. Kaya, kawawa naman itong bansa natin eh. Lalo ngayon, ilang linggo na lang ba ang eleksyon? Pero hanggang ngayon, yung COMELEC parang nagtatago na. No? Wala nang niha-niho. Wala nang marinig sa COMELEC. Pero rampant na yung mga violation ng election laws. Talagang tahasan na ngayon. Pati yung mga vote buying. Wala nang sinasabi. Kumbaga parang bingi na, nagbibingi-bingihan yung COMELEC, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat, yung DILG, ganun din. Bulag-bulagan din. Ala na Hindi umuusad ditong ating sistema dito sa bansa natin. Walang sistema na gumagalaw o nasusunod. Tapos maghahamon tayo ng gera sa Canada. Bagay, sabi naman ni Secretary Lorenzana, figure of speech yan. Kay figure of speech yan, kay ano yan. Delikado yan. Diba? Sa bagay, palpak din naman yung si Trudeau. Kung tutuusin ninyo. Si Trudeau, ang example, yung kanilang leader doon, na nakaupo sa Canada. Kung tutuusin ninyo, yan si Trudeau, pumunta rito yan, dami na gandaan lalaki dyan eh. Yung mga babae, dyan eh. Nagwater-water dyan eh, di ba? Ngayon, yan ang problema. Pagka bata ang namuno, nakita na ninyo, mga kaibigan. Ito kakandidato ngayon sa Amerika. Yung dating Vice President, si Joe Biden. Yan, matanda na yan, Pero ako, feeling ko, yan ang mananalo, Pero mahirap i-predict ang eleksyon dahil dahil hindi naman tayo manghuhula. Pero kung ako pipiliin mo, yan ang pipiliin ko. May edad na yan, mga kaibigan. Yan ang kailangan natin, mga statesman. Hindi natin kailangan ng batang magnanakaw, kamukha ni Isko. Magnanakaw na, adik pa. Mga kaibigan, nagdodroga pa, sugarol pa. Diyan nyo ba ang tawag dito? Ilalagak iaasa yung kapalaran ng Maynila. Naku. Ang tanong nyo lang ba't ba nagkahiwalay kayo ni Erap? Di ba lahat na sinasabi mo ngayon labang kay Erap, magkasama kayong gumawa lahat niyan Kaya kung ano yung kasalanan ni Erap, kasalanan mo yun Mas mabigat ang kasalanan mo. Ng konti. Bakit? Ikaw ang umimbitar yan para i-import mo sa Maynila Dinala nyo yan dyan. Nagkapera kayo kay Erap. Binola ninyo.
bigyan kayo ng pera. Dahil, ano ba pinagawayan nyo? Ha? Pera. Yan ang pinagawayan eh. Oh. Kilim. Hindi ko makita, hindi pwede ang corruption kilim eh. Ayaw ni Lim ng corruption. Nabuko yung ghost employee, di ba? O, mga kaibigan. Si Lim ba nakabuko nun? Hindi. Commission on Audit. O, mga kaibigan. Si ERAP, ghost barangay. Sino nakadiscover nun? Tayo ba? Hindi. Commission on Audit. Bakit? Trabaho nila yun eh. Mga kaibigan. Pero ito ang hindi natin malaman kung paano ito. Sino ngayon ang mag-o-audit dito sa mga bentahan na nangyari sa Maynila? Di umano'y bentahan. Halimbawa, yung Army and Navy Club. Kung talagang ibinenta yan, asa ng deklarasyon na yan, na yung perang pinagbentahan yan, ay pumasok sa kaba ng Maynila. Asan yung deklarasyon? Diyan sa Kwan. Sa Grand Boulevard Hotel. Yung dating Silahis Hotel. Oh, nasan yan? Nasan yung deklarasyon sa mga palengke na pinrivatize? Oh, asan yung deklarasyon sa pagkakabenta niyang Philippine National Bank Building? Isang ano yan eh. Kumbaga, heritage na rin yun eh. Di ba? Nilabanan pa nga ng mga arkitekto yun. Yung pinlano ni ERAP. Wala na, giba na ngayon eh. Oh, yun pa nga yung binili ni Mayor Lim yan sa panahon niya. Nung kanyang first incumbency, sapagkat yan ang ginamit una na eskwelahan nung itatag ni Mayor Alfredo Lim yung City College of Manila na ngayon ay tinatawag na Universidad de Manila. Oh, yan ang unang campus na ginamit. Ngayon, mga kaibigan, binili ni Lim yan, di ba? Kinukwento ko pa nga sa inyo eh. Kung gusto magkapera ni Lim na hindi magnanakaw, abay, ang laki na sana ang dami sana ng pera ni Mayor Alfredo Lim. Halimbawa, hindi ko matandaan yung exact na amount. Ay ba, binili ngayon yan. Binayaran yan eh. Dati, PNB, di ba? Binenta. Binili ng Maynila, halimbawa, ng 250 million. Ito yung estimate ko. Hindi ko alam yung eksaktong amount. Nung bili niyan, mga ganun ang halaga. Alam ba ninyo? Binili ngayon. Kung gusto magkapera ni Alfredo Lim, wala siyang gagawin, kundi tanggapin yung offer. Ano yung offer? Hindi ko alam kung isang araw o basta after na mabili niya, pagkatapos na mabili niya, may dumating sa kanya. Inaalok na bibili niya, banker din. Bibilin yung building. Sabi ni Mayor Lim, binili ko na nga eh. Dahil dyan itatayo yung City College of Manila. Diyan, yan ang magiging eskwelahan eh. Hindi, bibili namin kasi hindi namin na lamang ibebenta. Kung gusto mo, gagawin namin doble halaga. Sipin ninyo yun. Halimbawa lang natin kung halimbawa 200 milyong piso. Sipin mo, that time, 90s yun 90s. Pumayag lang si Mayor Lim, pwede naman niyang kansilahin eh. Wala namang kaso eh. Babalik naman yung pera, di ba? Babalik niya kung magkano. Tumubo siya ng ganun ding amount, mga kaibigan. Wala siyang ninanakaw na pera. Nang wala kang nanakawin. Tumanggi si Lim doon, sipin ninyo, mga kaibigan. Alin, kung ako, tatapatin ko kayo, kung ako yun. Papayag na ako, kasi hindi naman ako magnanakaw eh.
Di ba? Kaya lang, ibang klaseng tao si Lim. Kumbaga, endangered species yan. Species. Ha? Wala na, bibihira na. Mahirap magpa-imprenta ng taong ganyan. Ha? Mga kaibigan, saan ka magpapa-imprenta ng mga taong ganyan? Oh, merong, anong tawag dyan? Palabra de honor. Ha? Merong integridad talaga. Mataas ang pagpapahalaga sa kanyang pagkatao. Tayo hindi natin magagawa yun. Katulad sinasabi ko, ako papayag ako eh. Kasi magkakapera ako nang wala akong nanakawin eh. Di ba, mga kaibigan? Pero mas may mataas pa pala. Naika nga na, pagpapalaga, may mga tao pa palang mas higit pa ang pagpapahalaga, hindi lang, kahit hindi lang magnanakaw, kundi hindi importante yung pera. Ang importante, nabili na yan. Kailangan masimulan yan. Kaya marami nakapagtapos ng pag-aaral sa koleyo. Diba? Dati kasi, PLM, mataas ang standard dyan eh. Ano yan eh, scholar yan eh, mga nag-aaral dyan eh. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka umabot dun sa grade na kailangan, na kailangan mo ipasa, hindi ka tatanggapin kahit taga Maynila ka. Ang katwiran ni Lim, paano yung mga average? Sila man meron ding karapatan na maabot ang kanilang pangarap. Kasi yung pag-aaral, yung pagtatapos ng pag-aaral, yan lang ang susi para ang mahirap o ang isang tao, ang isang pamilya, lumaya sa kahirapan. Bakit niya nasasabi yun? Diyan siya nanggaling eh. Alam naman ninyo ang buhay ni Alfredo Lim, di ba? Nag-aral mag-isa yan. Maaga siyang mag-isa sa buhay na wala ang iniwan sa ampunan. Natagpuan nga ng lola niya, sandali lang eh. Bata pa rin siya nung magkagera, di ba? Pagkatapos nagsikap, di ba kinukwento nga sa akin nung damuhong si isang may-ari ng istasyon? Noon daw araw si Mayor Lim nakikita, kaibigan na nila. Nagtitinda rin siya dyan sa Divisoria, yung nagkwento sa akin. May multibilyonaryo na yun eh. Sabi niya, si Fred nagtitinda yan ng ribbon sa Divisoria. Pagkatapos, pag may pabubuhat yung may-ari ng Macomber, naging kaibigan niya yun later on, yung may-ari nun. Si Mayor Lima nagbubuhat ng mga pinamili nun. Mga kaibigan. Kahit na naging pulis na yan, di ba? Nag-aral pa rin ng abugasya. Habang siya pulis, kaya malimit daw, natutulog yan sa klase dahil sa puyat. Saan tayo magpapasadya ng mga ganyan tao na yung totoo yung kanilang malasakit sa kapwa. Wala naman kayo masasabi kay Lim di ba? Yung mga taga Maynila. Ano masasabi nyo? Ginipit ba niya yung mahihirap? Kinutongan ba ng administrasyon ni Lim yung mga tricycle driver, pedicab driver, jeepney driver? Yun nga ang ayaw ni Lim hindi ba? May nangyari bang ganyan sa panahon ninyo? Kumita lang ng pera ginawa ba yan sa pinayagan bang mangyari yan ni Mayor Lim? Tulad ng ginawa ni Isko Moreno at saka ni Erap Estrada? Wala ko kayong mababalitaan ganyan. Ang buwis ba? Nahirapan ng Maynila sa pagbabayad ng buwis? Hindi. Pinagaang pa ni Mayor Lim ang pagbabayad ng buwis. Bakit? Nung makabalik siya, 2007, mataas na ang amilyar noon. Tinaas niya Atienza. Dinimanda pa nga niya si Atienza Nag-file pa sila ng kaso Laban doon sa pagtataas dahil maraming nagsumbong kay Lim na mga mamamayan. Senador siya. Ginawa niya, nag-file siya ng kaso. Pero,
Pagkatapos ng 3 years, tumakbo siya ulit na mayor. Alam niyo ginawa? Nung manalo, pinabalik niya sa dating halaga yung buwis. Hindi niya ipinatupad yung pagtataas ng buwis na pinatutupad ni Atienza. Pinabawi niya yun. Ang gusto niya nga, ibalik yung pera sa mamamayan Binalik yata yun sa pamamagitan ng pagbawas. Hindi yung cash na ibinalik, kundi ibinawas doon sa ibabayad nila sa panahon ni Mayor Lim. Di lalong napababa yung buwis. Sa kayo makakakita ng ganyan. Nagpatakbo ng libreng ospital, libreng serbisyo, libreng gamot, lahat. Pati pagpapalibing, nakapagpatayo ng mga ospital, ng mga eskwelahan, nang hindi kayo tinataasan ng buwis. Wala siyang ginigipit na tao. Wala siyang pinaiiyak na maliliit kamukha ng ginawa ni Isko. Kinakaladkad ang mga mahihirap pagkatapos na manalo. Ganyan na naman ang gagawin ngayon. Pinangangako na naman ganito sa mahihirap. Mga kaibigan, kung meron kayong masasabi, inapinilim ang mahirap sa Maynila, tinulungan nga Hanggang sa gusto niya makatapos lahat ng pag-aaral. Kaya nga tinayo niya yung eskwelahan Nung una, kinokontra pa siya dyan Pero pinilit nilim yan. Dahil ang makikinabang mga mamamayan. Di ba? Sabihin lang nyo kung merong issue kay Mayor Lim na gano'n, pinahirapan ng ang mga maliliit sa Maynila sa kanyang panahon. Wala ho niyan. Ang katotohanan nung hanggang bago bumaba si Lim, yung mga estudyante, nakakatanggap pa ng allowance Libre na pag-aaral May pinabibigyan pa ng allowance ni Mayor Lim. Ang balak pa nga niya nun, talaga magkaroon ng annex. Yung City College, dadalhin doon sa mas malapit sa kanila. Maglalagay ng branch. Annex ang tawag doon doon sa Tondo. Di ko nakatira ka sa Tondo, nag-aaral ka sa CCM. Hindi ka na mamamasahe. Pwede mo nang lakarin. Kahit ang magulang mo, halimbawa, hindi na mahirapan na maghahagilap ng pamasahe mo. Hindi na, kasi kahit maglakad, pwede ka na Wala ka nang pwedeng idahilan para maabot mo ang iyong pangarap na makatapos ka ng pag-aaral. Wala. Ganun talaga. Ngayon, bahala na ho kayo. Kung ang gusto pa rin ninyo, demonyo, wala naman tayo magagawa kung yun ang gusto ng tao, yung demonyo. Mga kaibigan, ano magagawa natin doon, di ba ho? Okay, magbasa-basa muna tayo ng na mga pagbati. Ba't ganito ito? Nawala na yung mga comments. Ganun ba yan talaga? Tingnan natin Sandali lang At ako'y hindi marunong nito Sandali lamang Iyon. Ayan. Wala rin Hindi rin mabasa Yung mga comments, paano bang babasahin nyo? Watch party kasi ito dito tayo Sandali lamang. Magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati at ng inyong mga reaksyon. Sandali lang ito. Binabati natin, siyempre, ang mga katropang lapid fire natin, si Arlene Tanyedo Varias ng Amsterdam sa the Netherlands, tsaka yung kanyang husband na si Ramon Varias. Yan, dali. Si katropang June Di Valencia, yan, the Vice Mayor of San Isidro Nueva Ecija, Vice Mayor Ante Tino is watching now. Mga tropa, kumusta po kayo, Vice Mayor? Siya po ba ay kumakandidato? Vice Mayor, siguro ang kanantinyo ito, mga
Tino, Nueva Ecija talaga yan, di ba? General Tino. Ayan. Si Oscar De Jesus ng Los Angeles, California. Katropa natin yan, nanonood po sa atin. Si Raul Villanada. Si Julie Liwag. City of Angels. Saan kaya yun? Angeles? Angeles City o Los Angeles? Si Jerry B. Baldos. Si Bolet Ocampo Nepomuceno. Sabi niya, tama ka, silim lang ang taong may pusong tao na tanging makapagsisilbi ng tama sa mga Manileño. Kay Isko at Erap, wala tayong maaasahan, kaya nga taing-tai silang manalo sa darating na eleksyon. Tingnan mo, bakit sila yung takot na takot si Erap tsaka si Isko Kaya sila namimili ng boto Kung ikaw ba malakas, mamimili kang boto? Kung ikaw ba malakas, isipin mo si Lim, magpapakabit ng wala makita yung iba poster. Tinatanggal Gusto nila, mukha lang nila nandun. Ba't nila ginagawa yun? Malakas sila nun. Malakas manakot. Tsaka malakas mamili ng boto. Senior citizen, Ang ginagawa pala, halimbawa, pupunta sa inyo, sa bahay niyo, barangay, kasama yung barangay officials yung taga-bili nila ng boto, kunyari, nagmamagandang loob sa matatanda, di ba? Ito, 500 piso nyo, senior. Galing kay Erap po ito Asan yung ID nyo? Bakit to? Hindi, bubutasan namin Binubutas yung ID nung senior citizen para malaman na nabigyan na nila. Tanggapin nyo, Kasi nakauho yan At yan hindi ba taas ang pang-iinsulto sa pagkatao ninyo. Si Elmer Cleo, si Dave Dumbrique, dapat nga gano'n Percy, libre na sana mga mamamayan ba serbisyo ng gobyerno kasi kumbaga binayaran na natin yun nung nagbayad tayo ng buwis. Tama ang palakad ni Mayor Lim sa Maynila. Kabats ng lolo ko yan si Lim, sabi ni Vladimir Pascual. Si Arlene, sabi niya, Arlene Tanya, diba? Percy, magising na dapat ang Maynila na ibalik si Mayor Lim bilang alkalde ng Maynila. Wish ko lang pagbakasyon namin ni Habi sa Pinas sa August, si Mayor Lim na ang alkalde sa Maynila. Pakibati, pamangking ko si Dennis, nakajamming ko dito every Thursday sa kanilang bilya sa National Guard Riyadh. Ba? Mga gwardya yata ito. Si Bolet Ocampo Nepomuceno. Minabati rin natin si Dennis. Si Adi Reyes ng London. Kumusta ka na? Si Levinia Atienza. Sana mapakinggan ni President Duterte programa nyo. Sabi naman ni Katropang Jerry Grad, correct. Kasi dyan ang kalakaran ng Maynila. Ano kaya yun? Si Annabel Tashiro, nanonood po sa atin from Japan. Kung di ako nagkakamali, si Annabel yung jazz singer ito sa Japan. Si Alan Valenzuela ay nanonood. Si Ray Bonifacio, nanonood din pala from San Jose, California. Si Katropang June Di Valencia, re-election pala si Vice Mayor Tino, sabi ni Jundi. Si Cesar Romero, si De Vera Mondala Leo Di Lope, yan. Bobo. Trump pa rin, boboto ko, malakas ang ekonomiya, maraming trabaho ngayon. Inayos ni Trump, Amerika. Ganun ba? Kasi hindi naman ako nakakapunta dyan Pagyaan nyo, pag ako nakatuntong dyan malalaman natin yan Magsasarvey tayo, magtatanong tayo sa mga Pilipino. Si Greg Belus, nanonood.
Si Josie De Silva Ignacio ng Canada, nanonood po sa atin. Ho? Si Shoni Ernie Lumadilla Texon, nanonood sa atin. Mag-asawa ito eh. Si Francia Morales Nunez from New Jersey ay nanonood din po sa atin. Minsan ako'y may mga nakakaligtaan. Pasensya na ho kayo, no? Kasi kinakapos tayo ng oras at pag nabasa ko ng late, pag may pagkakataon pa ho, aking inililista yan, tapos kinabukasan ko na babanggitin. Pero ngayon ho'y Biyernes eh. Gusto kong maihabol itong mga kwan eh. Magbe-birthday sa May 1, birthday. Sino ba may birthday nga pala? 27 ngayon. Kalimutan ko na eh. Birthday ni ng kapatid ni Bolet Ocampo ni Pumuseno na nasa Muntinlupa na sister niya na magbe-birthday sa May 1 na si Bebe. Babatiin na ba natin ngayon? Si Bebe, kapatid ni Bolet. Si J.M. Ko, Manahan. Si Joe Biden ay pro-Iraq war. Ganun ba? Hindi ko alam eh, pero tahimik kasi yun, Vice President yun eh. Si Richard Ramos, Trudeau, hindi na mananalo dito sa Canada. Maraming galit na mga Canadian sa kanya. Parang ganun nga lumalabas eh. Bata kasi yan eh, di ba? Tsaka rich kid daw yan eh. Anak mayaman eh. Kaya puro kunyari eh. Sino pa ba? King's Day namin today. We are celebrating the birthday of our King, His Majesty King Wilhelm Alexander. Diyan pala sa Kwan, sa anong tawag? Sa the Netherlands. King's Day pala ngayon dyan. Sineselebrate yung pagiging hari ng kanilang hari. Pag si Lito Lapid bumati dyan, nagbanggit niyan, ari ang sasabihin niyan. Parang yung araw ng Three Kings sa Tagalog, sabi ni Lito Lapid, 3 ari. Ngayon, si Lito ba nahukay na ba doon sa supermarket? Hindi ba siya natabunan? Sana natabunan na, no? Pahabol, balita, wala yung 4 na kapartner mo tuwing Friday. Yung 4? Wala busy raw sa kampanya raw siya, magiging busy. Siyempre, maghanap ng kwarta yun. Ako lang din naghahanap ng kwarta eh. Kasi gusto ko, yung kwarta, binibigay talaga sa akin ng walang walang halong kalokohan, wala lahat. Si malakas ang angin. Oo nga mga kaibigan Para sa nagdiriwang ng kanilang araw. Bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala. Si Regaro Dablas pala, Salvador, nanonood din sa atin. Nahabol natin sila. Si Paulman Punzal sa Dubai, nanonood po sa atin. Si Colin Gavin, si Ariel D. Kabawatan. Sino pa? Sila Bonifacio ng Michigan. Kasi nalilito ko. Yung isa kasi, tayo, watch party ba yun? O party watch ba yung tawag nila, yung bago ngayon? Pag binuksan ko naman, hindi ko na makita. Yung mga kanina, comments, nawala na. Habol ko pa, si Lolo at Lola, Ginoong Benamin Tado, si Ginang Veronica Tado,
Ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, binabati natin sila, no? Lagi nakasubaybay sa atin. Si Carmela Torres Balcos, ang ating pong katropa, si Susana de los Santos, si Jorge Beichong ng Japan, si Andres Bonifacio pala, si Maita Basilio ng Switzerland, si Joe De Lemos, birthday pala, happy birthday kay Clarissa De Lemos ng West Covina, California. Ako'y nakatuloy niya sa West Covina, maganda dyan. Dito sa bayan ko, lahat Yung kakilala ko sa West Cubeta. ng amin. Maganda dyan sa West Covina, maganda community dyan. Dati, ewan ko ngayon. Dito'y makikilala mo ang mga kaibigan. Wala na po tayong oras mga kaibigan. Pasensya na kung meron po tayong nalagpasan po. Ko, lahat kami Lahat po na nanood, maraming salamat sa inyo dyan sa ating pong FB Live. ang Sa lahat po ng nakinig ng ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. ang isang Sa ngalan po ni Braille, ang ating technical director, kaibigan. ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Brad Eli Kuyukot Soriano.